Alright mga kababayan, mga tol, mga kapatid, no, pag-usapan natin yung komento po ni Miss Sharon, no, megastar Sharon Cuneta patungkol sa pagkakamali daw po ng pagpili ni PBBM ng kanyang Vice President. Yan po ang pag-uusapan natin sa video na ito, ano, mga tol. Pero bago po ang lahat, bago po natin umpisahan ng lahat, ay kung hindi ka pa nakasubscribe ay please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. At syempre, libreng-libre lang din sumali sa ating monthly raffle, no? Mag-comment ka lang ng iyong pangalan dyan sa comment section at lagyan mo ng heart na emoji at kasali ka na sa ating monthly raffle. Every time na madagdagan ng 100 subscriber ang ating channel, for every month ay meron po tayong raffle at libre lang po sumali dyan. So yun na nga, umpisahan na natin to. Let's go! So yun nga mga tol, no? Gaya po ng sinabi natin kanina, ito po, no? Ito po si Ma'am Megastar Sharon Cuneta. Tila meron pong mga biruan po na ganap po dito sa kanyang pagsasalita, no? Nang kanyang sabihin na mali, no? Tama ba? Mali your choice, no? Tama ba? Ang pagpili ni Bongbong Marcos sa kanyang vice presidente na si Miss Sara Duterte. Lahat po yan tignan po natin ngayon dito sa lahat po yan ay tignan natin dito sa video na ito. Panoorin po natin, no? Panoorin muna natin bago ang lahat. Play natin. Wait. Mr. President, Madam First Lady, it is the first time in many, many, many for you, in many, many, many years. I just want to say, Mr. President, you have been elected by the people. You are the president of all of us. And I just pray that some people would leave you alone to do your job. Because if the president does his job well, it will benefit every single Filipino and the whole country. We're tired of being made a laughing stock. So, Mr. President, I'd like to believe I speak for everybody here tonight, but my support you certainly have. And there's something I do not like about your presidency, though. There's something I do not like about you being Mr. President and Madam being Madam First Lady. I think it's the fact that I miss years ago just texting to say, "Bong at Lisa, please send me Ilocos Bagnet." You never fail to do that. Mr. President, this is for you. Madam First Lady, this is for you, especially the first song. This is what you requested for. I'm happy to be here, sir. And sir, I have only one vice president there. My date tonight. Mali your choice, no? Sorry, okay, let's move on. Basta, Mr. President, you have my support. I will pray for you, I will pray for the country, I will pray that before we all judge you, that you are allowed to do your job for all of us. And we pray for good health, peace of mind from all the fake news, all the disinformation. May God be with you every single day, Mr. President and Madam First Lady. Naging Vice President na si Madam First Lady. No, but that's my Vice President, my date. Just reiterate.
Anyway, ma'am, I hope you like this. So, ayun mga tol, no? Nakakita naman po natin ang mga pahayag po ni Miss Megastar Sharon Cuneta. Ito po hindi po to basta artista lang po, no? Kaya nga po siya tinawag na Megastar. Malakas po, mataas po ang impluwensya niya sa maraming tao. At the fact na siya po ay nagsasalita ng mga ganitong bagay, no? Hindi po yun basta-basta ganun lang, no? May epekto po yun. Lalo na po, siyempre, sa estado ng political career ng mga Duterte. Ito po, direkta, no? Maaring pabirong sinabi, pero direkta yung salita, no? Makikita po na binigyan nga po ng diin dito sa video po na ito. Yung kino-quote yung sinasabi dito Kung makikita ninyo yung title, sabi, no? Mali your choice, no? Aroy, no? Tama ba yan? Pagka sinabi pong mali yung choice, ibig sabihin po, ito pong ating Pangulo ngayon, tila, no, dito kay Ma'am Sharon Cuneta, lumalabas na okay naman si Marcos, no? Ang problema, nagkamali sa pagpili ng Vice Presidente. Kaya nga po dito sa comment section, nag-iiyakan nga daw po yung mga comment ng mga DDS po dito, no? Pero tayo, no? Sabi po natin, maging neutral lang po tayo kung ano po yung mga sentimento natin. Ano man ang pagbibigay nating opinion, ay sikapin po natin lagi na maging balanse. Hindi naman po perfecto yung kasalukuyang Pangulo ng bansa na si Bongbong Marcos, pero kahit sa Bible makikita mo na hindi mo kailangan na magsalita ng masama, gumawa ng hindi totoong balita against the current administration. If meron mga liabilities ang kasalukuyang Pangulo o ang administrasyong ito, ako po yung naniniwala dapat pong panagutan yon. Pero yung pruweba, kailangan din po mailatag po yan. Hindi po pwedeng fake news, no? Nasasanay na po ang marami makarinig ng fake news, pero naniniwala po kung marami ay namumulat na po ngayon sa katotohanan kung ano pong meron sa panahon ngayon. Kung direkta nga po nating nating sasabihin, hindi naman natin sa idina-down yung mga Duterte, no? O ano man, kung sino man, hindi, no? Ang problema sa mga Duterte ay yung kanilang pagiging pro-China, no? Yung pong problema sa kanila, hindi nagiging makatarungan po yan, Kapag tinignan naman po kasi natin, ang mali naman po talaga dito sa usapin ng mga pinag-uusapan ngayong mainit sa pagkakaiba ng maraming mga tao, yung pagpanik sa China at pagiging natin sa ating bansa, no? Pagiging makabayan. Sabi nga po, may mga senador tinatawag nga po nila Chinador, China, no? Bakit? Kasi imbis na interest ng ating bansa, imbis na yung kanilang mga mandato, ang kanilang trabaho ay maglingkod sa publiko, sa mamamayang Pilipino, tila naging spokesperson pa sila ng China, no? Anyway, yan po ang pinag-iba sa mga side po ng Duterte, mga DDS. And the rest, naiintindihan na po natin kung ano mga imperfection, magmula sa mga Aquino, sa iba pa. Makikita na natin yung mga imperfection, pero pagdating po dito, tahasan pong pag tinatawag na ng marami, no? Makikita ng marami as pagtatraidor na po sa ating bayan ang ginagawa ng mga
matatawag po nating mga makakaliwang mga senador, no? Hindi na po paglilingkod sa bayan, pagtatrabaho talagang ginagawa. Ikaw, ano masasabi mo dito sa sinabi ni Ma'am Megastar Sharon Cuneta na nagkamali si Marcos ng pagpili sa kanyang vice-presidente nung eleksyon 2022? Anong masasabi mo riyan? Pag-usapan natin yan sa comment section. Mag-comment ka lang. And please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos nating parating. See you ulit sa susunod na video.